May problema ka ba sa thyroid at naaapektuhan na ang iyong mga mata? Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. And for today's video, pag-usapan naman natin ang sakit sa mata na tinatawag na thyroid eye disease. Tara, let's discuss. Ang thyroid eye disease ay minsan tinatawag din na Graves' ophthalmopathy or Graves' eye disease. Dahil ito ay madalas makita kung meron kang problema sa iyong thyroid na hyperthyroidism or yung tinatawag na Graves' disease. Pero para malinaw, kahit maliit lang ang chance, ay pwede ito makita sa mga hypothyroid or yung mababa at euthyroid or yung normal lang state ng kanilang mga thyroid hormones. Although hindi pa maintindihan ang sakit na ito completely, ito ay isang autoimmune disease sa thyroid, meaning hindi alam ng sarili mong immune system kung ano ang normal at masamang cells sa iyong katawan, kaya inaatake rin ito ang mga normal cells mo. At pwede itong makaapekto sa mga ibang parte ng katawan tulad ng mga mata. At dahil dito ay pwedeng magkaroon ng pamamaga or swelling ng mga muscles or tissues sa paligid or likod ng mga mata na nagkokos ng pagluwa nito. Sino nga ba ang mga mataas ang chance na magkaroon nito? May mga iba't ibang risk factors tulad ng genetics, environmental, at mga immune factors. Isa dito ay ang paninigarilyo. Actually, mas madami ka manigarilyo ay mas tumataas ang risk or yung chance na magkaroon ka ng sakit na ito. At may mga studies na nagpapatunay na kapag tinigil mo ang paninigarilyo ay mas lumiliit din ang risk or chance na magkaroon ka nito. Isa pang factor na pwedeng mag-cause nito ay stress na pwedeng magpalala ng sakit na ito. Madalas din itong makita sa mga babae, mga 5 times more kumpara sa mga lalaki. Ano-ano naman ang mga simptomas na pwede mong maramdaman? Kapag meron ka ng thyroid eye disease, ay pwede kang makaranas ng mga simptomas ng dry eyes or mabilis na pagtuyo ng mata, tulad ng paghapde, pagluluha, sensitibo sa ilaw at parang may puwing sa loob ng mata. Sa mga severe cases naman ay pwede makaramdam ng pananakit ng eye socket, pagdoble ng paningin at paglabo nito. Bukod sa mga simptomas na pwede mong maramdaman, ay pwede ka rin makitaan ng mga senyales tulad ng pagluwa ng mata. Ito ay dahil sa pamamaga or swelling ng mga tissues or muscles sa paligid ng mata na nagkokos ng pagtulak nito paharap. Pwede ka rin makitaan ng senyales ng tinatawag na eyelid retraction, na kung saan yung mga eyelids mo sa taas at baba ng iyong mata ay nagre-retract or nagpo-pull back, kaya mas makikita mo na ang puti ng mata sa taas at sa baba. Ito rin ang nagkokos ng mabilis na pagtuyo ng mga mata. Pwede rin magkaroon ng hindi kumpletong pagsara ng eyelids or talukap ng iyong mga mata na mas magpapalala ng dry eyes. And minsan ay pwede rin itong mag-cause ng parang meron kang eye bags dahil sa pamamaga nito. Paano naman ito nadadiagnose? Siyempre, kailangan muna ma-diagnose ka na meron kang problem sa thyroid. Kailangan din ng complete history taking na kung saan maraming tatanungin sa yung pertinent na information para makatulong sa tamang diagnosis. Kailangan din ng complete physical examination ng buong katawan at comprehensive examination naman ng mga mata. Makakatulong din ang pagpapagawa ng mga laboratorio at mga procedures tulad ng thyroid hormone level. Although pwede itong maging normal or mababa, pero hindi ibig sabihin na ganito ay wala ka ng thyroid eye disease. Pero pwede pa rin itong makatulong at suggestive kapag mataas ang iyong hormone level. Pwede rin makatulong ang ultrasound sa mata para makita kung meron bang pamamaga or swelling ng mga muscles. Ang advantage nito ay mas mura ito, walang radiation at mas mabilis kumpara sa CT scan. Speaking of CT scan, ay pwede itong makatulong para makita ang mga detailed structures ng mga mata, lalo na yung mga muscles nito. Ang MRI naman ay makakatulong din para makita ang structures ng mata at kung meron bang active inflammation or swelling dito. Wala din itong radiation, hindi tulad ng CT scan.
Ano naman ang mga pwedeng gawin sa sakit na ito? Para sa home remedies, ay pwedeng magpatak ng artificial tears or lubricants na eye drop sa mata para maiwasan ang pagtuyo nito. Pwede rin maglagay ng eye gel sa gabi, lalo na kung hindi masara completely ang mga mata habang natutulog para maiwasan ang pagkagasgas ng cornea. Makakatulong naman ang sunglasses para maiwasan ang pagkasensitibo sa liwanag. Para naman sa pamamaga at irritation ay makakatulong ang cold compress. At syempre, importante ang lifestyle change tulad ng pag-quit sa paninigarilyo, pag-eehersisyo at pagbawas sa nararamdamang stress. Kapag mas lumala naman ang sakit na ito, ay nagbibigay kami ng mga anti-inflammatory na gamot tulad ng steroids para maibsan ang pamamaga ng mga muscles ng mata. Sa ibang bansa naman ay meron ng mas advanced na gamot para sa thyroid eye disease. Yung gamot na tinatawag na teprotumumab. Ito ay binibigay by infusion sa mga veins para makatulong maibsan ang mga simptomas ng thyroid eye disease at maiwasan ang operasyon. Pag nagkaroon naman ng pagdoble ng tingin, ay pwede ang mga prism glasses para makorek at ma-restore ang mga paningin. Pwede din ang surgery para ma-reposition ng tama ang mga mata sa pamamagitan ng pag-opera sa mga muscles nito at para na rin matanggal yung mga scars na namuo na. Makakatulong din ang surgery para sa mga may eyelid retraction sa pag-improve ng paningin, para ma-push back ang mga mata sa normal position nito, at para ma-relieve ang pagtaas ng pressure sa loob ng mata na pwedeng makaipit sa optic nerve. Ang thyroid eye disease ay di naman talaga delikado. Pero kapag ito ay napabayaan, ay pwede itong mag-cause ng mga komplikasyon sa mata. Tulad ng pagkagasgas ng cornea or yung kristal na parte sa pinakaharap ng mata natin. Lalo na kung hindi ma-completely close ang mga eyelids kapag natutulog. Ito ay pwedeng mag-cause ng pagkagasgas, pagsugat, at eventually, pag ito ay nag-heal, ay nagpeklat at mamuti na pwedeng makabulag. Pwede rin itong mag-cause ng compression or pagkaipit ng optic nerve dahil sa swelling or pamamaga ng mga parte ng mata, na pwedeng makabulag eventually kapag masyado nang matagal ang pagkaipit dito. Kaya napaka-importante na makontrol din ang sakit sa thyroid, at kung meron na kayong thyroid eye disease, ay siguraduhin na magpa-check up sa inyong mga ophthalmologist. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang sakit na thyroid eye disease. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video!